Matapos ang pagwawala ni Tanabata at Shin sa buong Tokyo, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 262 ng Sakamoto Days ay sa wakas, masasaksihan na natin ang final fight ng Shin versus Tanabata na isang wild and intense fight. Kaya naman, this is Mr. Mike at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimulang chapter dito kay Tanabata na papatumba na dahil sa napakalakas na suntok na ginawa ni Shin sa kanya. Habang si Shin naman ay papasugod na nasabing gumana raw ang ginawa niya, ito na raw ang kanyang tsansa. Subalit kumuha lang ng pick si Tanabata at nag-strum na sabing new song o bagong kanta. Ang ataking to ay gumawa na naman ng isang napakalawak na sound wave na sabi naman ni Tanabata na ang mga tunay na rockstar ay namamatay daw sa edad na 27 at siya ay 26 years old pa lang daw ngayong taon. Kaya ay hindi pa raw ito ang time na mamamatay siya. May kita naman si Shin na tumalsik habang sa isang area ay may banda na nagko-concert. Nasabi pa ng bokalista na delikado na raw ngayon ang Japan dahil sa mga taga JAA o kung sino man daw sila. Pero makakayanan naman daw nila ang lahat ngayon sa pamagitan daw ng kapangyarihan ng musika. Maya-maya pa ay nag-crack naman ang sidewall ng stadium sapagkat napadpad dito si Shin. Nagulat naman ang banda pati na ang mga tao. Agad naman kinuha ni Shin ang cord at hinila ito para mawala ang balanse ni Tanabata. Sabay kinuha ni Shin ang gitara ng bokalista at hinampas ang gitara kay Tanabata na nagawang mablock ang atake. May kita naman na nakalock in na itong dalawa habang itong mga tao naman ay napasabi na grabe ang intense daw ng stage production ng ginawa ng banda. Nasabi naman ng isa na pero hindi raw niya nagigets sa kung bakit nangyayari daw ito ngayon. Sinabihan naman ng lalaki itong bokalista na nawawala na raw sa kanilang focus ang mga audience nila. Nasabi pa sa isipan ng bokalista na kainis, grabe pa naman daw ang hard work na ginawa nila para lang ma-achieve ang audience na ganito kadami. Kaya hindi raw nila hayaang magtapos ito ng ganito. Kaya sinabihan niya ang kanyang mga bandmates na gagawin na raw nila ang na nagsasalita pa lamang siya ay sinuntok naman siya kaagad ni Tanabata na sabing masyadong maingay raw ang feedback ng boses itong bokalista. Sabi naman sa isipan ni Tanabata habang pasugod na si Shin sa kanya, nakamakailan lang daw ay parang na-stuck daw siya at wala raw siyang maisipang mga bagong lyrics o kanta. Pero ngayon ay the more na nagipaglaban raw siya sa lalaking to ay the more na nakakapag-discover daw siya ng mga bagong lyrics. Sabay ngumiti siya na sabing nakuha na raw niya. Nasa zone na raw siya ngayon. Sabay nag-play siya ng isang napakalakas na piece na ang tunog ay nag-cause talaga ng bleeding sa tenga, ilong at bibig ng mga audience. At sabi pa ng iba na grabe napaka-badass daw ng tunog. May kita naman ang operator ng crane na sabing mukhang hindi na raw nila kontrolado pa nangyayari ngayon kaya i-call off na lang daw nila ang show. Sabi naman nitong cameraman na hindi, ang show na ito ay kailangan daw magpatuloy at kailangan daw nilang ituloy ang pag-shoot nito kasi mukhang magiging legendary daw ang show. So balit tinake over ni Shin ang thoughts ng crane operator at sinabihan nito na ipwesto raw ang crane papalapit sa kanila o dito kina Shin. Kaya ipinesto ng crane operator ang crane sa kanila na ikinagulat ng cameraman na sabing anong nangyayari? Wala pa naman akong sinasabi ha. May napansin naman dito si Tanabata nang ang crane ay sa kanya pala in-aim at tinamaan siya dito na nagpatalsik sa kanya. Tinignan naman siya ni Shin habang ang mga tao ay na-hype na ng husto. Subalit mas nagustuhan pa ni Tanabata ang nangyayari na sabing ang tunog ay hindi raw humihinto. Kaya kumuha siya ng mic at kumanta na sabing hindi mo mapapatay ang rock and roll. Ang kantang to ay gumawa naman ng isang napakalakas na sound wave na nagpatalsik kay Shin. So despite na wala siyang gitara, kahit ang simpleng microphone, kaya palang gamitin ng Tanabata bilang weapon para makapag-produce ng isang napakalawak na sound wave. Na dahil dito ay nag-bleed na naman ng mga audience na sabing ang ulo ko. Si Shin naman ay ninda ang sakit at gumamit ng kanyang ability at kinonek ang kanyang thoughts all at once sa lahat ng audience at sinabihan sila na yan lang ba ang kaya nyo Tokyo? Dahil dito ay mas na-hype ang mga tao at inangat ang kanilang kamay at sumigaw para ma-overwhelm ang tunog na produce ni Tanabata. Nagulat naman si Tanabata at napatingin sa crowd na sabi sa kanyang isipan na ang tunog ko ay unti-unti na raw na-overwhelm sa tunog ng mga tao. Naiyak naman ang mga tao at naguguluhan na sabing ano yun? Parang may kakaiba raw kanina na parang may nakipag-usap sa kanila na isang lalaki na mula sa entablado na nakipag-usap daw ito directly sa kanilang puso. At habang nadidistract pa si Tanabata ay dito na ginamit ni Shin ang maximum output ng kanyang ability at enough na niya ang limiters ng kanyang katawan para makakilos ng mas malakas at mas mabilis na dahil dito ay nagawa niyang masuntok si Tanabata na napakalakas kasi ang suntok na yan ay nagpabali sa custom made at napakatigas sana na gitara ni Tanabata. Dahil sa lakas ay napasabi na lang si Tanabata sa kanyang isipan na tapos na. Sayang, ni hindi man lang daw niya nakuha ang palakpak at sigaw ng mga audience. May kita naman na bumagsak na siya, nakasabay ang pagsigaw at hiyaw ng mga audience ay tinanggal naman ni Shin ang kanyang jacket at tinangat ang kanyang kamay na sabing salamat Tokyo. And for the first time ay nakatalo na talaga si Shin ng isang order level na kalaban. Ma'am,
Grabe, nagtagumpay si Shin na mapabagsak si Tanabata. Pero ang tanong, ano kaya ang nangyayari sa laban ng Sakamoto versus Uzuki na kaunting pinakita sa gitna ng laban ng Shin versus Tanabata? Well, ang lahat ng yan at marami pang iba ay malalaman natin sa susunod na video kasi dito man natin tatapos ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo yung video, click a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.